siguro yun. But siguro yung when it comes to the role naman, similar na naman yung acting. Depende pa rin talaga sa script. Yes. Ayan. I agree with David, yung style ng paggawa ng teleserye at pelikula magkaiba talaga. As in, ang pelikula kasi afford namin mag-shoot ng fewer scenes pero maraming angulo. So we do it multiple times talaga. So dapat na same yung energy, same yung level of emotions na ibibigay mo. Minsan challenging kapag mahahaba yung dialogue, diba? Tapos maraming beses mo siyang kailangan ulitin. In terms of acting, I learned, kasi matagal na ako hindi nakakapag-pelikula, ngayon na lang ulit. I learned to mas liitan yung acting. Kasi this will be shown on the big screen. So, konting galaw mo, kitang-kita agad. Unlike sa TV na maliit lang yung papanooran mo, diba? So, dito mas subtle dapat yung approach, mas ka lang dapat, mas pampelikula lang dapat yung acting, mas maliit. Kasi yung sa Maria Clara na talagang ang lalaki, di ba? Dito dapat talagang mas subtle ka lang, ganun. Mas still. Kasi ang hirap mong sundan sa malaking screen, pag ang likot-likot mo, di ba, lalo na pag close up, tapos nasa malaking screen ka, mahirap nakakahilo yun. So I learned to be still when doing the film. Was it challenging for both of you to adjust from teleserye to movie? Yes, oo. And pinag-usapan namin yun pagka during take na parang nakakapagod din pala, no? Kahit rom-com. Kasi ang hirap yung same yung eksena, pero kailangan kiligin ka ng kiligin doon sa same eksena na yun. Kailangan pag binato ni David yung linya, kiligin ka the same level nung wide, at nung tight, at nung medium, at nung drone, at nung gimbal, at nung ang daming shots. And you have to give the audience the same level of kilig. Dapat walang maiba. So yun, yung I think yung consistency ng paulit-ulit na emosyon. Meron pa, sorry. In real life, how would you coach someone kung paano magkaka-points sa kanilang nililigawan o someone they like? How would you coach them? Siguro, they should pay attention to the interests of the person they're pursuing. May it be food or film, or kung masyado silang artsy, if they're into paintings, if music, ganyan. Siyempre, mas madali mong makuha yung puso ng taong naliligawan mo pag minamatch mo yung interests mo sa kanila, hindi ba? And then after nun, i-share mo rin yung interests mo sa kanila. Baka naman somehow you guys share the same interests, marami pala kayong similarities, and then doon na magkakaroon ng spark, doon na kayo magkakadevelopan, hindi ba? It's more of like getting to know the person and really listening to what she needs, what she wants. And Ahia, are you single? Are you single? No, you are. Are you? Sometimes din. So, no, I'm asking if you're single kasi if you are single, if ever you're single, would you hire Mila or Barbie na mag-love coach sa'yo? Siguro to answer your question here, secret. How will you feel? Oo naman. Galing ni Barbie yung sagot niya kanina sa'yo, parang, diba? So, And sorry, ang dami kong questions. Last na talaga sa Barda. How do you and Jack give each other reassurance? Paulit-ulit na ng feedback sa inyong dalawa. Like really, and even I follow both of you. Kinikilig din ako eh. Pero at the same time, mas kinikilig din naman ako sa inyo ni Jack kasi grabe yung reassurance mo sa isa't isa. So, how do you and Jack give each other a constant reassurance na sobrang tagal nyo na and yet you are also in a love team?
Pero, bago niya sagutin yan, sa susunod na lang. Kasi syempre, David and Barbie po. At susuporta naman si Jack. Okay. Oh, last, kay Adi. I've seen you na you're a content creator before. And Since bata pa naman ako, being an actor is the end goal. So, talagang, you know, being surrounded by these kind of people, parang first ever movie ko pa lang. Maputi. Oh. Ano ba? Maganda. Oh. Ano ba? Sexy. Sexy. Talino. Ganda ng buhok. Exactly. Matangkad. Tangkad. Yes, ganun. Tsaka mabango daw. Mabam. Kasi mabango naman din. um, ikaw naman kay David. ang mga gusto kong qualities ni David, yung pag-aalaga niya sa akin, pag kami lang dalawa, yung kapag kunwari, actually isa nga sa mga naalala kong memorable na eksena, yung doon nga nung nasa crossing kami, nasa kalsada kami, wala kaming lapel, wala kaming anything. Nakatayo lang kami doon sa gitna ng daan habang ang daming sasakyan, mga bus na dumadaan. Pero parang nagchichikahan lang kami kasi montage lang naman yun. Nagchichikahan kami. So parang at that moment in time, parang feeling ko, kaming dalawa lang yung nag-exist. Kasi parang cars are passing by, ganyan. Pero parang kami nag-uusap lang kami ganyan. So parang tuloy lang yung mundo. Pero kami nakatigil lang kami. Nag-uusap lang kami about life, about ourselves. So parang yung moment na yun, parang isa yun sa hindi ko makakalimutan kasi isa yun sa mga moments na nakilala ko siya talaga as David and not the David na nire-represent ng love team, kumbaga. Yung hindi yung mating idol, hindi yung leading man. So talagang si David lang as a person. So yun. Ano? Yung physical quality na nagustuhan ko kay David, siguro yung kanyang biceps. Nakita ko yun nung maging sino ka man kami kasi lagi siya nakasando. Wow, lagi siya nakasando. Malaki-laki ng katawan niya kasi lagi siya nag-workouts. Laki ng biceps niya. Diba? Na-experience ko yun kasi diba natulog kami sa kama. Sa eksena, magkatabi kami. Naramdaman ko ang kanyang mga bisig. Kay David na lang, namimiss mo ba yung mga ganung moment na nagtatabi kayo sa kama? Talaga yung mga talaga. Ako rin na, bonus na lang yun. Ikaw ba, may nagkatabi ka ba kagabi? Bakit wala? Thank you! Bonggang-bongga ang Packet Media. Sunod-sunod yung mga movie projects na ginagawa. And I believe, I heard, we're also eyeing for the MMFF. Pagdating po sa pagpili ng mga bibida sa pelikula, habang sinusulat po ba ni El kayo nag-conceptualize or brainstorming sa pelikula, nakikita niyo na kung sino yung artistang gaganap? Yeah, madalas pagka nag-conceptualize kami, yung character talaga, kung babagay, iniisip na namin talaga kung sino. Pinipili namin kung sino yung mag-fit sa character. Not just by, choosing kung sino ang sikat, kung sino ang in ngayon. But there's a factor talaga na malaking tulong kung makakapili ka ng isang taong or artista na relevant sa ngayon. Because it will help you promote the content itself. But ako, I always look for good actors who can really deliver the character that I want to project sa pelikulang gagawin. Okay. And while writing the story, Yes, I have to see them. Oh. Actually, to be very honest, pag hindi ko po nakikita yung artista for the character, I don't pitch it. I don't even tell them na maybe we can root for this artist, kahit na gano'n siya kalaki, or kung ano man yung relevance niya at that time. More on, habang sinusulat ko, pag nakita ko na silang ginagampanan yung character na yun, go na. And I'm very proud to say na I saw David and Barbie for this film, clearly. Kaya naging madali po for Barda. thank you. Next lang, additional question for Direk Cathy. Ayan, Direk,
Another question po, di ba nababanggit naman ang lahat na parang si David nga, shy type, mahihain ganyan. Paano po pag nasa set, paano niyo po inilabas ang husay ni David Licao sa that kind of love? Same as David. Ganun pa rin siya. Well, nakakatuwa kasi napaka-genuine yung tao. Kung ano siyang makikita mo sa personality niya, walang pasal. Pero, I was really surprised kapag nandun na siya into character. Sobrang niyang binibigay na maayos yung gusto kong makita sa character. And with Barbie's support, they really complement each other. Actually, yung pagiging tahimik ni David, yun ang character niya as Adam ni Joyce. Yung pagiging quirky ni Mila, yun din naman ang merong personal touch with Barbie. Kaya with David, sobra akong natutuwa kasi kahit papano, binibigay niya kung anong dapat para sa character niya. Very professional, man of his words, and kita niyo naman right now kung ano siya, walang halong pasad sa character niya. Kaya I really appreciate actually both of them. Even Barbie, the way she explains herself, the way she take on David's place, di ba? Ang ganda ng tandem nila. They're really a love team. Ito yung masasabi kong love team kasi the word team itself is very important. Yung professional and personal nila, tinatayo pa rin nila yung love team na sinasabi natin. So I am so rooting for these two. Sana po, with your help, magbigay naman tayo ng chance for this love team to work on. Totoo yan. Thank you, Direk and El. Maraming salamat. At Sir Jem, maling sa'yo. May question ka ba dyan? Ang next question natin, Asan ka? ayan, syempre dapat may grand entrance. Ay, ganda. Kasi may mga may exit eh. So, si Archie Liao and then Alan Sancon.